Hospital, Verroco. Kung pangalan ay Vivencio Alinsud, ang apelyido namin. Ang palayo sa akin ay Benny. Kilala ko sa tawag na Mang Benny. Miski sa pagtrabaho ko noon, talagang doon ako sa pangalan na kilala, Mang Benny. Kailan po kayo pinanganak? May 21, 1933. Kailan po kayo ipinanganak? Pinanganak noong November 27, 1941. Ano daw po ang nangyari nung ipinanganak po kayo? Noong ipinanganak ako, marami ng mga Hapon sa aming lugar. Kwento ng aking nanay. Kasi kapanganganak pa lang sa akin, pumunta kami sa bundok, doon kami nagtago. Kasi ire-raid daw yung lugar namin, kaya natakot yung father ko, kaya dinala kami sa isang bundok at doon kami nagtago. Kahit nga noong katago kami, kahit yung ilaw, yung tinatabunan nila para hindi ba maano yung sinag na mayroong nakatira doon mga tao. Umpisa natin doon sa yung hindi pa sila pumapasok. Nung magbaksak ng bomba ang Hapon sa Nichols Air Base, papunta ako sa eskwela noon, grade 2 ako. Grade 2 na po kayo. Grade 2 na ako, kanya tanda ko lahat ang mga pangyayari. So, nasa school po kayo nung nagbomba? Hindi, mga 1 o'clock in the afternoon, after lunch, umuwi kami na bahay eh. Yung kami papasok, nagbabaksakan na yung bomba na dumadagundong na. Hindi na kami pinatuloy ng papasok. Nung okay, grade 1, grade 2, ang saya noon eh. Nataala-ala ko nung kami napasok noon, nung bago magka-outbreak ng war eh. Yung mga eskwelahan, dalawa ang flagpole. Pagkatapos, yung kakantahin mo na yung yung Star Spangled Banner, yung national anthem. Pagkatapos susunod yung Philippines. pagkatapos tatayo, merong nandun lahat ng mga estudyante, merong isang pipiliin tatayo doon, magkakaroon ng yung I love the Philippines ba? Ayun, Pledge of Allegiance. Para sa mga kabayan. Magkakaroon yun doon. English noon. Ang panamin noon, English. Kasi under tayo sa noon eh. Sa panamin US. Masaya at saka parang maluwag ang pamumuhay. Kasi naalaala ko noon, mga panahon yun. Pagka kami binigyan ng magulang namin ng baon ba? Pagka kami nabigyan ng 2 pera, 3 pera, 1 or less tabos, kumpleto na yun. Nandoon na lahat. Nandoon na yung soft drinks, nandoon na yung pansit, nandoon na yung tinapay. Ganon ka ang pera noon. Ganon ka luag ang panong bago magkagiyera. Actually, nung panahon na Hapon, wanted kami na Hapon. Tayo? Oo, kasi yung father ko, leader ng guerrilla. Oo. Ay ngayon, hindi nyo na tatanong at sasabihin ko sa inyo, hindi naman sa pagkuhan nga, para ika nga maganda. Ang father ko, before the war, is yung vice mayor ng Santa Rosa. Dito po? Oo, taga Santa Rosa kami. Pagkatapos, nung dumating ang Hapon, ang ginawa ng Hapon, hindi naman nila inalis yung yung mga government official. Kung ano yung tinatnan nila, is gusto nila as is. Ngayon, ang mangyari, natakot yung mismong mayor, umalis. Ngayon, yung father ko, kung siya ang vice mayor noong panahon yun, siya ang inilagay.
kanya nanungkulan ng short term ang ama ko nung panahon ng hapon. Kanya lamang hanggang siya may nakapagsumbong na siya guerrilla, nakulong siya. Kinulong siya na hapon at pinagkuha ng patayin eh. Ginawa na nga siya ng hukay eh. Oo, at pinatuturo sa kanya yung Sino pa yung... mga guerrilla ay hindi niya itinuro. Until na yung nanay ko naman, maliliit pa kami, dinala kami sa yung Congress of the Philippines na dati. Opo. Through Judge Herman, yung si Judge Milagros Herman, yun, nakatigil ng Japan before nung outbreak ng kwan. Kanya siya ang sama sa amin para humarap doon sa yung mataas na hapon. Como kami, 5 kami na kaliliitan. Iniharap kami sa hapon. Ngayon, kinako na ang nanay ko na kumaaring mapatawad na yung tatay ko. Ang sabi ni Kwan, ang hapon na nakausap namin ay si Colonel Kawasawi. Nung makita kami ng hapon, naawa siya. Naawa. Hindi naman makakuha ng hapon eh. Hindi naman po lahat Oo, ang mga mahigpit na hapon noon na ay yung mga Koreano. Because yung mga Koreanong dinala dito ay mga ex-convict. Because before the war, Korea is colony of Japan. Ayan, may alam ka na. Ayun. Ngayon, ang ginawa nila, nung sila ayan, miss ko. Ay, hapon ko sa istorbo mo. Nung sila makipaggera nga sa actually, ang kalaban naman nila ay US eh. Hindi naman tayo eh. Kanya lang tayo nadabay dahil sa may mga US bases dito. Yung Sangley Point yun eh. Nalipat na nga doon sa Clark at saka sa Subic. Pero actually, yung base ng Amerikano, nandito lang sa Cavite, Sangley Point. Yun ang kwan eh. Kanya malapit nung nung pasok nga ng gere, ang lapit dito sa atin. Oo nga. Oo, pagbabaksak nga ng bomba, iwaya na ng lupa eh. Ayun, ganun na nga ang nangyari. At hanggang sa nanungkulan nga during Japanese time yung aking tatay. At noong nakalabos siya, then siguro masasabi nating miracle ng kwan, na sabi nga nung hapon na nilapitan namin ng nanay ko sa Kongreso through Judge Herman, ang sabi, hindi ko ipangangako, ay pangangako ko sa inyo ay hindi ko ipapapatay. Pero ang kalayaan, hindi ko may pangaaring ko sapagkat malaki niya ang pagkakasala niya sa Japanese Imperial Government. Yun ang mga panahon eh. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na isang madaling araw, nandirin na yung tatay ko. Pero after siguro mga na pagkakalabas niya ng mga 150 days sa garrison. Ayun. Naging mahigpit masyado ang hapon na yung mga napagsususpechahan nila mga against the imperial government, pinagpapatay na tingnan talaga. Pinapatay. During these days naman, nung gano'n na ang sitwasyon dito sa amin dito sa Santa Rosa, ang tatay ko ay merong nakapagsabi sa kanya na mamundo ka na dahil sa kukunin ka na hapon, papatay ka na hapon. So, ang ginawa ng tatay ko, sabi niya doon sa kay Feliciano Gomez na naging congressman ng Laguna. Sumama na kayo sa akin. Kaya sabi niya, susunod na lamang ako. Ang nangyari ngayon,
kung alam ng tatay ko kung paano ang sistema ng Hapon sa ganyan, ang buong pamilya isama na kami sa pumumundo. Namundok po kayo. Namundo kami. Oo, kasama kami sa Grade 2 kayo, mga 8 o 8 years old. Pero hindi, nung mamundok naman kami after na ang Hapon nag-stay dito ng oo. 4 years eh. Nung mga late ka ako na mga ng 12 Hapon. na rin kayo. Mga 12 ka na, 11 or 12 ka na. Mm. Ayun, di madalit sabi, dito kami nagdaan eh. Kasi yung tatay ko, naging administrator din ng Mamplasan. Hacienda yan eh, dati. Sugar cane plantation na yun eh. Naging mo siya. Nung siya malapit na huliin, hindi muna kami nag-stay. Kasi ito, area ito, hindi ganito eh. Gubat. Gubat pa ito eh. Gubat pa ito. Gubat na gubat. Oo. Ngayon, natatanda ko nga, 1 o'clock ng tanghali nung kami naglakad kami, merong railroad dito eh. Riles na pinagkakanan ng tubo. Diyan kami nagdaan. Tuloy kami doon sa Ichikan na tinatawag. Yung bib doon kami, sa Inchikan, alam mo siguro yun. Sila, ano sila? No, sa Inchikan. Doon kami inabot ng gabi. So, pagdating na bukasan, akit uli kami sa pabundok na kami na pabundok. Hanggang sa kung saan kami nakarating na Oo, bundok. Nakaranas kami ng nire-raid kami. Mga 2 o'clock in the morning sa gabi na biglang sasabihin na naandiriya ng Hapon. Gawa na kami nga talaga yung father ko ang hinahunt ng Hapon eh. Oo. Kanya kami, ang experience namin sa nung panahon ng Hapon, medyo mahirap na mahirap i-explain eh. Oo, po, kasi parang pelikula eh. Oo. At saka, palbasa kayo, mga bata pa kami. Hindi namin alam kung ano yung para bang, kumbaga sa para bang may time na parang enjoy ka na natatakot ka, gano'n, hindi mo masabi ko ano feeling mo sa mga panahon yun. Ngayon, nung kami nasa bundok na nga, yun eh, tanda ko eh, sometimes in February yata yun eh, na siya yung 11th Airborne ng US, nagparachute na dyan sa Tagaytay. Malapit kami sa Tagaytay eh. Nung time na yun, tuwan-tuwa kami. O siyempre, kasi nung kami nasa bundok nga, yung nanay ko, pagka hindi kami nakarinig ng bumabalik yung airplane ng Amerikano at nagbobomba, ibinabomba yung mga Hapon. Malungkot kami. Para bang wala kami pag-asang makauwi na ng bayan. Gawa ng Parang natalo. hindi, kung hindi makakabalik ang Amerikano, hindi na kami makakababa ng bayan. At saka, malamang na mapatay na kami, wala na rin kami atrasan pagdating ng oras eh. Yun, ganun nga nangyari, nung mag-landing ko doon sa Tagaytay, organized naman yung Nakakapaglibang papuga sila. Nakakapagpalibang papuga sila. Noong ng panahon, Opo. kasi medyo nga kami kabado at sabi nga ng nanay kung marami sa kanila na natatakot at walang panahon para maglibang. Hindi sila makalabas sa ng bundok dahil nga delikado. So, dahil parang kabataan nyo, 11, 12, parang ganito, 13 ito. Ano po pinagkakalibangan nyo ba? Talagang ano lang. wala, kami, nung kami nasa bundok, kami sumasama sa pagtatanim ng mga tigakapan. Yung tinatawag na bayanihan ba? Ano po? Bumabayani kami, nagtatanim ng mga gulay,
Ah, Yun na yung parang libangan nyo. oo, yun ang paglibangan namin sa bundok. Hindi naman kami maka-expose. Gawa nga ng anytime, baka dumating, Makikilala kayo. baka dumating bigla yung mga makapili at mga ano ba naman, hindi naman kami kilala na hapon eh. Ang nakakilala sa amin yung mga makapili eh. Pilipino din. Ah, yun. Kanya, Nahirapan po ba silang maghanap ng pagkain? Usually noon naman, kasi alam namin medyo magulo na, maraming mga nagsisipagtago, naghanda na ang father ko ng pagkain, bigas, at saka sardinas. Yun ang aming pagkain lang noon. oo. Habang bumibiyahe po kayo, anong kinakain nyo? Kasi ganito nga eh. Yung tatay ko kasi, administrator ng hacienda, ano, dito, ano. During those days, yung mga tiga-bundok, dito, kasi kung ang season nila ng pag-aani lamang eh, kung rainy season eh. Pagdating ng summer, wala na sila eh. Hindi katulad dito sa Lola. Ngayon, yung tatay ko, matulungin. Pagka walang pagkain dyan sa napunta dito sa Pamplasan, tinapan niya, binibigyan niya. Kanya naman nung dumating kami sa sa itaas, gumaganti naman sila. Ganun na nangyari sa amin. Actually, sila nagtago sa amin eh, dyan sa bundok ko. Kanya miski sila kami hanapin, walang nagtuturo sa amin sa bundok. Ano po ang naidulot ng sa inyong palagay, ano po ang naidulot ng pagsakop ng Hapones sa atin? Nakasama po ba ito o nakabuti? In some ways, nakasama, ano, dahil sa yung mga naranasan natin ng mga kahirapan ng panahon ng giyera, no? Kasi, miski pa ano sabihin, pinakamahirap ng merong giyera. Ngayon, ang kabutihan naman na naidulot sa atin, may mga lesson na iniwanan na ang lesson ay una, natuto kang mag-survive in spite ng ganong mga sitwasyon na naranasan mo yung kaparaanan na para ikaw ay mabuhay. Kasi no, pagka may giyera, ang buhay ng tao ay parang hayop eh. Yung sinasabing survival of the fittest eh, di ba? Kalaban mo, natatakot ka sa hapon, baka mapatay ka, may mga tulisan, may mga masasamang loob na gagawin ka naman ng kasamaan. Kanya, kumbaga sa kwede, ikaw ang ipit ka eh. Ngayon, at saka natuto tayo, na hindi particularly kay sa buong Pilipino, natutong magsumikap at mag-info na hindi katulad nung dati na akala nila na patuloy yung ganong buhay, no? Yung bago magkagiyera. Sa inyong palagay, ano po ang naidulot ng pagsasakop ng Hapones sa atin? Nakasasama po ba ito o nakabuti? Medyo magulo eh. Kasi nalagay yung mga tao sa kapahamakan. Kung hindi ka nakapagpakubli o nakatago, maaaring mapahamak din ang aming family on. Maging ako kasi sanggol pa lang ako noon. Kaya malaki ang dinulot na hirap ng pagdating sa atin ng mga Hapones. Maraming namatay, maraming natakot, maraming nagkasakit dahil sa ginawa nilang paglalapastangan sa mga Pilipino noon. Sige, salamat po.